Manong, isang direktang tanong. Ako po ay natatakot sa tanong na ito. Pero ibabato ko po sa inyo. Gaano po ba kayo katapang? Matapang ako pero takot ako sa babae. Manong, pwede po bang titigan niyo ako sa tatanong kong ito? One-on-one, Manong. Yes. Prangkahan, derechahan. Yes. May anting-anting po ba kayo? Dahil ang dami nyo ng pinagdaanan na kamatayan, pero hindi kayo mamatay-matay. Yun Totoo ang po. sabi ng tao, may anting-anting ako. Pero ako nagbibigay ng anting-anting. Talaga? Ang ganda pala ng mata mo. Kaya pala ang daming na-inlove sa inyo. Sino-sino nga ba na-inlove kay Manong? Sino nga ba yung na-inlove kay Manong? Ano po yung reaction po ninyo? Well, in fairness to them, marites lang yung iba. Hindi totoo, marites lang. Mga kaibigan ko lang lahat sila. Pero yung iba lang, sabi nyo. Yung iba totoo. Iba ka rin. Ayan! Narinig din nyo, ha? Marites lang yung iba. Pero may mga totoo. Siyempre. Ano po yung totoo doon? Nailibro rin ba yung actress na si... Iba yung, mamaya tayo pag-usapan ng babae. hindi lang isa, hindi lang dalawa, marami sila. Ibulong nyo nga po. Naghahanap po ba kayo ng bagong pag-ibig? Siyempre. Ano po ang qualification ng isang babaeng pwede nyo mahalin? Hindi sa beauty, kundi sa ganda ng puso. Yung mabait, hindi suplada, nasa karakter. Hindi yung maganda, dahil dahil maganda dyan eh. Maganda nga, basta mag-ugali naman. Gay po. Pinag-isipan ko. Medyo. Si Manong, iniisip ko, marami siyang girl. Bakit hindi kayo mamaklanan lang? Malapit na. Malapit na ako maglanlan. Ikaw una makakalaw. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang umaga, tanghali, hapon, umaga, at anumang oras na dumarating sa inyo ang vlog kong ito na patuloy na umaangat, patuloy na tumataas ang subscribers. Well, at this time, nakakaloka sa super mega nakakabaliw dahil ang ating makakausap ngayon the living legend, kwento ng buhay sa katotohanan, isang buhay na tao na hanggang ngayon ay patuloy na pinag-uusapan. Nakasentro sa kanya ang kwento ng iba't iba dito sa mundo, particular na sa Pilipinas. Please welcome ang nag-iisa, naku naman, Manong Chabet Singson. Salamat. Thank you. Kumusta na po kayo? Mabuti naman. Okay lang. Kagaling ko lang sa fiesta ng Cainta Rizal. Pag sinabing Manong, agad-agad papasok ang pangalang Singson Chabet. Na kung sabihin nga natin ay talaga namang kilala ito, very well known ito, wala na dapat pang ipakilala sa kanya. Sir, marami ang nagtatanong, nag-iisip, siyempre lalo pa yung mga kabataan, yung mga Alpha, Jensen, at kung ano-ano pa, no? Sino nga ba ang isang Chabet Singson? Well, ako simpleng tao lang at madali ako makontento. Happy lang dahil ang buhay ay sandali lang. Hindi mo alam kung kailan ka mawawala sa mundo. Lahat tayo naman mawawala sa mundo, but hindi mo alam. Ang ano ko sa buhay, enjoy life while you can. Yung mga iba, pag nagkasakit, saka lang magtutur, hindi na makalakad. Happy. I'm happy kung makatulong sa tao, happy na ako. Kapag binanggit po ang pangalang Manong Chabet, agad-agad na papasok sa kaisipan na, ay, bilyonaryo yan, ay, matapang yan, ay, palaban yan. May mga karugtong pang, naku, notorious yan. Paano po ito ipaliliwanag sa publiko? Isa-isahin po natin. Ano nga ba ang pinagmulan ng isang Chabet Singson? Sino ang kanyang magulang? Ano ang kanyang history sa buhay? Well, nung namulat ako, nagkaroon na ako ng isip. May sinihan na kaming dalawa. Nung lumaki ako ng konti, mga 5 or 6 years old, nakita ko marami nagtitinda sa sinihan namin, mga mani. So, kumuha ako sa kanila, binibenta ko sa loob ng sinihan namin. Pag nakita ko nanay ko, pinapagalitan ako. Kaya yan. Tinuloy-tuloy ko, bebenta ko ng soft drinks, mani, yun ang paborito mga nanonood. Pag kumita na ako, nag-aantay na yung mga kaibigan kong yagit, takbo na kami sa plaza, kakain, happy na ako. Happy na ako dahil happy sila. Mula sa pagkabata, dala nyo na po pala yung pagtulong. Ay yes, makihilig ako sa trabaho. At ang trabaho ko nung lumaki-laki ako, engineer ang tatay ko, may construction na kami. So, sumasama ako sa construction. Tinabi ko sa tatay ko, pwede bang magtrabaho? Timekeeper lang. Get check. Oh, halika.
Nanay ko ayaw. Negosyante nanay ko, pero nakakaya. Hindi, pabayaan mo. Sinasama ko. Natutulog kami sa tent. Gumagano kami ng highway. Doon na kami natutulog. Sanay ako sa trabaho. Lumaki ako ng konti, napapasok ako sa gobyerno. Public Roads and Highways. The same thing, nanay ko nakagalit. Pero tatay ko, sige, pinasok ako. O nagtrabaho ko sa gobyerno, testing material. Inuutosan ako mga engineer. Kumuha ng bato, buhangin, linuluto-luto. Tapos nag-iinuman na sila sa opisina. Nung tumagal, booming ang tabako nung araw sa Ilocos Sur. Bago-bagong industriya. Dala ni Harry Stonehill, if you recall, ang sundalo na nagpaiwan, nag-became a billionaire. Ang Virginia tobacco is a monopoly in the US. Sila lang meron. That's the main ingredient ng sigarilyo. Nakapagdala siya ng buto. So naghanap kung saan maganda itanim buong Pilipinas. Pwede lang itanim sa Ilocos, the north, because of the weather. We have a long dry season. Kasi pag lumaki yung Virginia tobacco, nauna na, sira. Hindi naman masisira, pero magiging low quality. Tobacco na native or barely mawala naman, okay lang. Sa sun-dry lang eh. Yung kasi Virginia, yun ang pinakamahal. Lahat yun ang main ingredient ng sigarilyo. Booming noong araw, bata pa ako. So, nagpatanim, kumikita lahat ng tao. Nakita ko napakaraming pera lumalabas. Nagtanim lahat ng tao. Nagtanim din ang mga parents ko. Pero hit and miss system dahil bago eh. Pag nagtanim ka, lumaki tabako, you have to cure it in a curing barn. Lulutuin mo sa barn, tamang-tamang temperature lang. Eh kami, nagluluto-luto kami, nasusunog buong barn. Dahil nga, bago eh. So, ginawa nila, trading na lang. Bili, benta sa dry plant. So, sinundan ko, nakita ko, daming pera. At wala pang masyadong hold up ng araw, puro cash lahat. Dad, pasok mo ako sa dry plant. Ako. Pinasok ako. Pinag-aralan ko lahat. Na kinuha kong tiga-timbang. Napromote akong grader. Napag-aralan ko lahat. Napansin ko, pagkatapos ng trabaho, pag uwian na, yung mga tao, lahat ng empleyado, may bit-bit na tabako. Kasi ang grading, pag halimbawa A, B, C, D, E, pag A yung dinala nila, pag may halong C or D, tanggal, tapon. Lahat ng grade. Kung B, may pagkitang C, D, tanggal. At the end of the day, puro low slip ang dami. So, lahat ng empleyado may bit-bit. Saan yung dinadala yan? Ako, binibenta namin sa labas, sir. So, empleyado ako, markila na ako ng bahay sa gate. Mula ngayon, benta nyo sa akin yan. Ako, so, nag-abang ako ng gate. Pagkatapos ng trabaho, takbo kagad ako sa bahay, nag-antay. Lahat ng lumalabas, binibenta sa akin. So, nakaipon ako ang kalahating truck. Hindi na ako makatiis, sinama ko na. Ang isang truck kasi, 200 bales. One bale is 50 kilos. Nakaipon ako ng 100 at 50 kilos each. Hindi ako makantay na maging 200. Sinama ko sa mga traders. Pumayag naman. Siyempre, pinasok. Ang laking kita. So, kako, nag-resign na ako. Nag-trader na ako. Binenta kong kotse ko. Hindi ako humingi sa parents ko. Nagtayo lang ako ng bodega. Kasi mga trading center, may mga bodega kami lahat. Eh, marami ang nakauna. Yung farmers kasi pupunta sa bodega, pagkipagtawaran, kung ayaw nila, punta sa ibang bodega. May kanya-kanya suki. Paano ko kaya maunahan itong ako? Ang ginawa ko, nag-hire ako maraming tao, pinadala ko lahat sa mga barangay. So ako nakauna. Yung mga farmers, mas gusto nila dahil hindi na sila umiikot. Doon na nagtatawaran na. To cut the story short, ako ng pinakamalaking akong pinakamalaking trader. So naging VIP ako sa lahat ng redrying plant. Pagbaba yung truck ko, diskarga ka agad, braid. Yung mga iba, 3-4 months, nag-aantay, hindi maka-unload, dami ng tabako. At dahil dyan, nagkaroon ng inggitan. Nagkaroon ng mga taong gusto kang pabagsakin. At ito nga, yung sinasabing mga pinsan mo. Totoo nga ba na nagkaroon kayo ng problema ng mga pinsan mo nang dahil dun sa taniman ng tobacco na to? Yes. Dahil nung ako ng pinakamaraming tabako, ako nag-encourage sa kanila to put up a redrying plant in Vigan para sa ating farmers. Maganda po ito ako. Kalokan, meron hindi ginagamit. Arkilahan nyo para makita nyo gaano kaganda. Inarkila, kumita, nagtayo sila. Nung nagtayo, doon na nagkaroon ng misunderstanding dahil yung mga nagpatakbo, binibili ng mura. Ayaw, farmers, taga-alisan. So, naglagay ng tobacco blockade. Maganda naman ang intention nila na sinasabi, just to check. Pero wala na makalabas. The buyers cannot come in. Yung mga farmers hindi makalabas para ibenta mas mahal. So, nasa history yan. So, doon na nagkaroon ng conflict at may nagpaaway na sa amin. Mga followers din na nagkagulo na lahat-lahat. Well, ayaw ko na ikwento dahil lahat kaibigan ko na eh. Lahat na nakalaban ko sa politika, magkakaibigan na kami lahat. Ayaw ng pag-usapan. Pero paminsan-minsan, pumapasok pa rin sa isipan ng ating mga mamamayan. Tulad sa kung paano nagkahiwalay, nagkasiraan ang dalawang pamilya na dati ay nagbibigkis sa pagmamahal at pagkakaisa. Pero nang dahil sa business, nang dahil sa kung ano pa man, ay nagkaroon ng mga problema. Partikular na ang mga pinsanin mo sa Crisologo.
Oo nga, ang nangyari kasi, nag-abuso na yung mga followers nila. So, nagkagulo. Pinipilit akong tumakbo. Ayaw kong tumakbo dahil negosyante na ako. Napilitan na lang ako nung isang ex-mayor dahil they control the whole province. Ang isang ex-mayor, nag-meeting sa Manila, kayo tumakbo, lahat ng oposisyon, ako mag-finance, ako magbigay lahat ng kailangan nyo. Baril kung baril, pera kung pera, basta kayo na tumakbo. Wala akong alam dyan. Well, anyway, yung isang pinakamasigasig na ex-mayor, Sir, alam namin pupunta ka sa Bigan bukas. Nasa Manila kami. Uuwi ako ngayong gabi, antayin kita bukas. Ipakikilala ko lang, tignan mo lang kung anong tsura ng lalawigan natin. Nung sinundo ka ng umaga, patay na, pinatay ng umagang yun. Dahil akala niya akong susundo sa kanya. Nabalitaan nila na siyang pinakamasigasig na nagkukumbinsa sa akin na tumakbo. Pinatay. Napilitan akong tumakbo dahil pagdating ko ron, yung lang tiya niya nagbabantay, umiiyak. So yan niya, pinatay na yung kaibigan niyo, gano'n. Walang tao. Lahat ng pawid-bahay nakasara, sumisilip lang, takot lang ng tao. So doon nag-umpisa, napasok ko sa politics. Hindi ko sinasadya talaga. Parang pelikula, isang kwento ng aksyon, bakbakan at pakikipagsapalaran ang naging buhay ni Manong. Well, Manong, dumating pa sa punto ng buhay po ba ninyo na humawak kayo ng baril at humarap kayo sa inyong mga kalaban? Bago ako naging governor, 7 beses ako inambos. Binabaril ako habang tumatakbo ako, namamatay ang mga kasamahan ko. Awa ng Diyos, hindi naman ako tinatamaan. Kaya ako, paglabas sa dyaryo, inambos si Chavit. Hindi, si Chavit ang pumatay. Security niya yung namatay. Hindi, ganun kaloko si Chavit. So, ang politics kasi siraan patuan ng putik. Pinapatay yung kasama ko, ako inimbestiga. Sabi nila, ako pumatay. Di, masamang tao ako sa public. Yun ang pagkakilala nila. Nung tinalo ko ang warlord, akala warlord din ako. Kaya, kung hindi ako kilala, hindi nyo ako kilala. Pagka nakausap ko yung tao, ganun pala si Chavit. Pero yung iba na hindi ko nakakausap, hindi ko nakikita, natatakot sila. Dahil tinalo ko ang warlord, akala warlord din ako. Nag-away kami ni Paring Erap, lahat ng laseng masasama, sinabi sa akin, kung masamang tawa ko, yun ang pagkakilala. Kaya I have to explain everything. Awa ng Diyos, marami naman nakaintindi na. Hindi naman totoo lahat yun. Manong, isang direktang tanong. Ako po ay natatakot sa tanong na ito. Pero ibabato ko po sa inyo. Gaano po ba kayo katapang? Matapang ako, pero takot ako sa babae. Ha! Parang hindi naman. Biglang naman natamang siya, pero takot siya sa babae. Parang bigla naman akong nawindang dun sa sagot ninyo, Manong. Hindi, yung mga nangyari yung araw, hindi ko naramdaman ng takot. Pag-abo sa'yo ako, sinahabol ko sila. Pagbarilan, pero pag gawin mo ngayon, hindi ko nagagawin. Bakit? Kaya wala akong nakalaban sa politika, sa local, national, kaibigan ko na lahat. Isang kwentong pinalakpakan, isang kwentong hinangaan, pinababa ng isang Manong Chavit Singson ang mga NPA, ang mga hukbulahap sa bundok. Paano niyo po ito nagawa? Yung mga goons, lahat sila nakulong. Kasi nung na-elect na akong governor, kung gusto nyong magkaroon ng progreso, peace and order muna. Hindi tayo angat hanggat walang peace and order. Bawal ang gumanti. Dahil gusto nila gumanti, gusto pumatay. In fact, nang pumatay ng iba, tinulong ko. Isa lang salita ko kasi ginagawa ko. So lahat kayo, lalong-lalo na itong mga kasama ko, huwag kayo gumanti. Pag gumanti kayo, kukulong ko kayo. So ganoon ang ginagawa ko. Kaya nagpasurrender ako ng lost firearm. It is in the history na witness si Secretary Enrile. Surrender lahat ang lost firearm. Gabundok ang lost firearm. 6,000 plus lost firearm. Record. Nasa history natin, record yon. So tumahimik. We are called the most notorious province. We are called the warlord country. Kami pinakagulo. Now we are the most peaceful province. Siyempre, kung magulo, the poorest din kami dahil walang gusto mag-invest. Nag-alis ang lahat. From the poorest province, we are now the 5th richest province in the entire country. Ang galing. Dahil sa pakikisama ang ating mga kababayan. Speaking of pakikisama, alam ba ninyo na nagpakulong po si Manong? 18 taon sa kulungan. Pero ang nakakaloka, pinakulong niya, pero siya rin po pala ang magpapalaya. Ano po yung kwento nun? Ayaw ko sanang kwentuhin dahil tapos na Siyempre, binintangan yung pinsan ko dahil mga tao niya magugulo. So, nadamay lang siya. At kinausap ako ni Madam Imelda, you have proven everything, Chavit. Politically, you're now the governor. So, yung mga krisolong ko, nakatulong sa amin nung araw, sabi niya. Mas maganda sana kung may reconciliation. Ma'am, I'm willing ako. I'm willing. Because the President cannot pardon Bingbong without your recommendation. He will be criticized by the people. Oh, I'm willing. So, kinuha kagad ang kamay ko. Sir, Chavez is willing to pardon mga kalaban niya. So, palakpakan sila President Marcos. At that time, opposition ako dahil dalawa ng partido Siyempre, they're in power, kay Marcos sila. Ako,
ako sa opposition. Kami nila Ninoy. Ako lang nanalo ng opposition sa North. At pinilit kong linabas ng December 31 para lang magkasama sila sa New Year. Ayaw palabasin ni General Rabal dahil siyang warden at that time. Sabi niya may batas na kung on appeal, double life kasi kung on appeal, hindi pwedeng ipardon. To follow na lang, total na pardon na sir yung mga papers. Umayag, nailabas ko, magkasama sila para lang magkasama sa New Year. So later on, linabas ko rin yung mga kasama niya. Lahat sila, linabas ko. Takot, ayaw lumabas. Papatayin na tayo ni Chavit, ilalabas tayo. Sabi niya, hindi kako. Wala nang patayan niya sa atin. Lumabas sila. Pero takot na takot. Akala gagantihan ko na. To show to them, pag nag-barangay fiesta sila, pupunta ako sa barangay nila, nakikipag-inuman. Yun, hanggang gumana ng loob nila, nagsasabi na, Sir, siya ang bumaril sa'yo noon. Sir, siya nagpato ng granada. Nagkwentuhan na. Nagkwentuhan na. So, kaibigan ko na lahat sila. Kaibigan na lahat matapos ipakulong. Natakot. Pero hindi doon natapos. Dahil matapos lumabas ang isa-isang naipakulong ni Manong, tinulungan ni Manong ang pamilya nito na hanggang ngayon ay nariyan pa rin si Manong para sa sumuporta. Binigyan ng kabuhayan ang mga pamilya. Pinag-aral ang ilang mga anak. Paliwanag po natin ito. Paano po nangyari? Yung mga nakulong noon, sinabi ko, ilalabas ko kayo, pero huwag nyo nang asaan. Iba sa inyo, yung mga asawa nyo, wala na. Kinuha na ng iba. Kalimutan nyo na. Bibigyan ko na lang kayo ibang asawa ka ako. Nagkaroon naman. Oo. Nagkaroon naman. Tapos yung mga bata, paano pong tulong ang ibinigay po ninyo sa kanilang mga pamilya? Well, tinutulungan ko sila. Kasi ngayon sa amin, lahat ng farm equipment. Binibigyan namin lahat ng tractors, all kinds of farm equipment. Lahat libre ngayon. Dahil nga, yumaman ng probinsya namin, priority ang farmers. Like for example, yung mga nagtatanim, nag-aantay sila ng ulan kung hindi irrigated. Ang linagay na namin, solar irrigation. Solar, ano lang ng butas, may tubig na. So everywhere, yun ang binibigay namin para makapagtanim lahat. Isa-isahin natin ang mga kwento ni Manong. Yung para bang aksyon. Yung para bang nasa pelikula, nanunood ka lang. Ito yung kwento na kung saan ay lumabas ang issue na sumakay ka sa isang eroplano na parang tinambangan kayo, bumagsak ang eroplano at gumapang ka sa lupa. Ano nga ba ang tunay na kwento nito? Dahil ito ay pumutok ng mga panahon ng kasagsagan ng away po ninyo ng dating Pangulong Erap. Tumakbo akong senador, hindi ako tumuloy dahil nahulog ako sa helicopter. Nakasakay ako sa helicopter, hindi alam yung piloto saan pupunta, umikot-ikot. Sir, alam niyo ba ang pupunta natin? Ikaw may hawak GPS, dapat ikaw nakakaalam. Anong tinuturo ng GPS ako? Doon ka pumunta. Sir, galing na tayo doon. Wala eh. Galing ka ron, di ka naman tumuloy. May bundok na konti lang yan. Lampasan mo yan. Ibig sabihin doon. Pag-akyat namin, may dark cloud. Huwag kang pumasok dyan. Matigas yan. Masama yan. Zero visibility. Ibalik mo, ibaba mo. Lalampas yan ako. So, bumalik, binaba. Tapos, nataranta dahil palapit na yung dark cloud. Inangat uli. Bakit mo inangat? Baka hindi pantay. Pantay yan, kako. Ibaba mo. Nataranta, parating na yung dark cloud. Hindi na binaba. Inatras. Tumama kami sa mga punong kahoy. Mamamatay na naman ako, kako. Tinanggal ko na yung seatbelt para ayaw kong ma-unconscious dahil alam ko, masusunog eh. So, talagang conscious ako. Tama sa ulo ko. Lahat, naipit yung paa ko. Basag-basag yung salamin. Kaya sugat-sugat ang kamay ko. Pagtanggal yung mga salamin, gapang kagad ako. Kala ko masusunog. Takot ko, talaga pinilit kong naipit yung paa ko eh. Sa makina, katabi ko kasi yung engine. Talagang pinarsa ko na pinilit tanggal. Yung babae lumapit, Manang, meron ba kayong alcohol? Alcohol na kailangan ko dahil sugat. Ako ho, wala kaming alcohol. May pinuntahan mga dahon, kinuha, hindi naman gano'n. Yun ang pinampunas ko, walang iba eh. Akalain mo, di follow din na lahat ng sugat. Medicinal pala yung halaman na yun, kaya gusto ko bumalik doon, wala na akong time bumalik. Ang beses ko nang tinangkang bumalik para hanapin yung halaman na yun. Manong, ano naman yung kwento sa loob ng Granada? May kwento kayo ng Granada. 7 beses akong inambos bago akong naging governor, namamatay yung mga samahan ko. Ang huli, inityan ako ng 2 Granada. Doon ako narungkot dahil akala ko tapos na eleksyon, inityan pa ako ng 2 Granada. Ang dami namatay, 16 sa dance floor. Mabuti na lang mataba yung kasayo ko, mas mataba sa'yo. Aray ko! Kaya siya tumanggap lahat yung sharp nail. Tinamaan din ako sa kamay. Doon lang ako tinamaan. Tinamaan ako dito 2 sharp nail yung pumasok. 2 Granada eh. Nag-grass cutter. So, maraming namatay. Manong, pwede po bang titigan niyo ako sa tatanong kong ito? One-on-one, Manong. Yes. Prangkahan, derechahan. Yes. May anting-anting po ba kayo? Dahil ang dami nyo ng pinagdaanan na kamatayan, pero hindi kayo mamatay-matay. Yun ang sabi ng tao, may anting-anting ako. Pero ako nagbibigay ng anting-anting. Talaga? Ang ganda pala ng mata mo. Kaya pala ang daming nai-inlove sa inyo.
Sino-sino nga ba na in love kay Manong? Sino nga ba na in love kay Manong? Wag na, tsaka ichichika ko na lang sa Single inyo. ako. Oh, single Namatay siya. na yung asawa ko. Oh, nga po, last year ba? 2 years ago? Hindi, tagal na. Manong, single ka, na isabi mo sa akin ganyan, naghahanap po ba kayo ng bagong pag-ibig? Siyempre, Ano po ang qualification ng isang babaeng pwede niyong mahalin? hindi sa beauty, kundi sa ganda ng puso. Yung mabait, hindi suplada, nasa karakter. Hindi yung maganda, dahil dahil maganda dyan eh. Maganda nga, basta mag-ugali naman. Gay po. Pinag-isipan ko. Medyo. Si Manong, iniisip ko, marami siyang girl. Bakit hindi kayo mamakla na lang? Malapit na. Malapit na ako magladlad. Ikaw una makakaalam. Hindi, Manong, hindi kayo makakapagladlad. Kayo yung mamali ng bading. Ganun. Pero Manong, diretso, prangkang tanong. Manong, sa inyong kinauupuan ngayon at habang tayo ay nag-uusap, sino ang isang Manong Chavez? Dapat ba siyang katakutan, ibigay ang respeto, o dapat siyang pagtaguan? Respeto siyempre. Hindi ako dapat pagtaguhan dahil hindi ako masamang tao. Ang akala ng ibang tao masama dahil nga siyempre ang politics sa atin batuhan ng putik eh. Lalong-lalo na nung naglabang kami ni Paring Erap, binatulat sa akin. Pero hindi naman tutulat yun. So mga ibang hindi pa nakakilala sa akin, nagtataka sila, ganun pala si Chavez. Pero mga napapublish ng araw, just to destroy my credibility, babato sa akin. Even in local, even national. Ganun ang politics. Nabanggit po ninyo ang pangalang Joseph Estrada at hindi natin maiiwasan na pag-usapan siya. Naging laman kayo ng Chariot TV at ng social media. Manong, noong mga panahong nagkaroon kayo ng alitan ng dating Pangulong Erap Estrada, marami pang kabataan noon, mga Gen Z ngayon. Ano nga ba ang pinag-ugatan ng issue na yun? Well, marami. Pero may nagpaaway lang sa amin. Alam mo, kung presidente ang kaibigan mo, marami kang kaaway. Dahil marami mga interesadong humawak sa kanya. Siniraan ako ng siniraan. So, hanggang hinara ko. Alam mo, Pilipino, they're very loyal. Especially the Ilocanos, we're very loyal friends. Pero kung papatay ka, mas langgam, baka mo kagating ka eh. Mabait ako, pero kagatin ako. Ngangat-ngating ko rin sila. At iyon ang ipinakita mo. Oo. At yun ang ginawa mo. Ginawa ko because it's survival. I have to tell the truth. Kung hindi, papatayin ako eh. Hinarang ako. Mabuti na lang nakataon na bulletproof yung kotse ko. So hindi ako lumabas. Diretsa, sino po ang magpapapatay sa inyo? Maski sabihin ko, hindi aamin yun. Isa sa kagrupo niya. Kumusta naman po ang relationship nyo ngayon doon sa taong nagtangkang pumatay sa inyo? Tahimik siya, tahimik din ako. Kasi kung tatanong mo, sasabihin ko, i-deny lang. Balikan natin ang kwentong Joseph Estrada na kung saan ay matindi ang laban, matindi ang pukpukan, naghahabunan, nagpapaligsahan. Paano po natapos yung away na iyon? Sinundan ko lahat ng proseso. Nagpunta ako sa Kongreso. Alam ko, kakampi niya lahat yung karamihan sa congressman. So, lalo na sa Senado. Ang impeachment, pinakamahirap. Not only majority, pero 80% yata bago nila aprobahan. So, sa Congress, maski nakalahati may gusto, hindi pwede. Kailangan may certain percentage. Kaya mahirap tanggalin ang presidente. Mahirap mag-impeach. Lalong-lalo na nung una, siyempre, walang maniniwala sa akin. Kinausap ako ng abogado ko, pamilya ko, ayaw nila. Sabi ng abogado, it will be against yung salita ng presidente, salita mo. Siyempre, wala kang laban dyan. He is the most popular president ever elected at that time. Balo wala lahat yan. Babangga mo lang ulo mo sa pader. Kanyang justices, kanyang mga BNBI, kanyang police, kanyang military. Wala kang laban. Huwag ka na lumaban. Pinapapatay ako eh. Lalabas ako, lalo akong papatayin kung hindi ako lalabas ako. Ang isip ko, I have to come out right away. Kung hindi, papapatay na ako. So, for my own safety, sinabi ko lang totoo. Lumabas na ako. Parang survival. Hindi naman ako. Kung hindi ako lalabas, papapatay ako. Ipagpaumanhin po ninyo ang katanungan kong ito. Yung impeachment po ba ni dating Pangulong Marcos ay naging bahagi kayo? No, martial law nung araw eh. Walang eleksyon. So matagal na walang eleksyon. Una, nung martial law for 20 years, pumasyal-pasyal sa Bigan si Madam Imelda, nagustuhan niya ang Bigan, na-preserve. One time, sinama niya si President Marcos. Nakita niya Bigan, ang ganda Bigan. Sabi niya, matagal ko lang gusto magkaroon ng bahay sa Bigan. Because Ilocos, isa lang Ilocos, ang center was Bigan. Ang pangalan niya, Ciudad Fernandina, in honor of King Ferdinand of Spain. Kaya doon nagtayuan mga Spanish houses una. Marami na nasunog, marami pa rin natira. So, amazed siya na ang gandang Bigan. Matagal ko lang gusto magkabahay dito, sabi ni President Marcos. So, nag-birthday siya minsan, binigyan ko siya ng bahay. Tuwan-tuwa siya. Walang kinatatakutan, walang sino man ang makakahadlang. Maraming katanungan, maraming pinagdaanan. Isa pa rin sa mga lumalabas na mga taong naging bahagi ng buhay ni Manong ay ang issue nila ni Pacman.
Sir, ano po ba naging problema nyo noon ni Manny Pacquiao? Ay, yung ginawa kong batas na nagpayaman sa buong Ilocania, kako sa kanya, wag mo nang itaas yung taxes dahil sobra na. Kasi kung itataas ang taxes, baka hindi na kaya manufacturer, mamamatay industriya. Noong una, okay lang, pero 9 na beses lang tinaas. Tama na yung kako. Kontento na kami, umaman na nga kami lahat eh. Kung itaas mo, kikita kami. Kung itaas mo pa, mamamatay na industriya talaga. So, meron naman umawak sa kanya na bago na palitan natin yung image mo. Kailangan yung pakita mo na hindi mo maintindihan yung mga kaibigan mo. Like Chavit Singson. Hindi, Chavit. Ninindihan ko 3 beses sabi niya. Kaya sinagot ko. Nagkaalitan pero ganun magkakaibigan eh. Right away after election, naghalikan na kami. Kaibigan ko na. Kasama ko nga. Niinbitahan ako sa birthday niya. Kasama ko pumunta sa Korea. Gagawin ko siyang artista. At ako nagpatapos sa kanya, senador. Gaano man katindi ang ginagawa, gaano man kasakit ang hagupit, pero isa lang ang pinaninindigan ni Manong. Ito ay ang magpatawad. Yes, lahat ng kaaway ko, pinatawad ko na. Kasi hindi ko kasalanan eh. At saka madali, like si President Erap, hindi ako alis sa kanya kung hindi ako pinaharap. Paano kami nagkaibigan? Noong namatay ang mother niya, padala ko ng bulaklak. Siyempre nagulat. Bakit bulaklak? Dapat siya nandito, sabi niya. Tawanan yung mga tao. Sir, pinagtatawanan ka rito, dapat ikaw na pumunta. Punta kagad ako. Yung tao nagsuklay. Natakot lahat. Akala, dala ko na yung may army na akong papasok doon, something like that. So si Jingoy nagulat din. Hindi makasalita. Pare, condolence. Si Doktora, ma'am, condolence. Si Erap, nasa malayo. Nilapitan ko. Condolence, pare. Nagulat lahat. O, usap kami sa baba lahat. Hanggang naging kaibigan na kami. So, pumunta na sa bahay. Nagpunta rin ako sa bahay niya. Pag birthday niya, pupunta ako. Ihulog man sa kumunoy, paliguan man at batuhin ng putik. Pero isa lang ang pinaninindigan ay ang pagiging makatotohanan. Sir, ang dami mga ibinabato sa inyong mga pangit na salita. Pero kayo po ay naninindigan. Yun nga sabi ko sa noong araw. Ang daming binabato sa'yo, paano ka mananalo sa impeachment, sabi nila. The truth will set me free. Yun ang sinabi ko. Ang katotohanan magpapalaya sa akin. Dahil hindi ako nagsinungaling. Tinuturuan ako mga lawyers magsinungaling para gumanda. Hindi ka ako, lalo ako malilito. Babayaan nyo na ako lang magsabi ng totoo ako. So, ang impeachment, ikaw lang mag-isa ron. Pag maturuan ka ng abogado mo, ikaw lang mag-isa sa gitna. Bawal ka lapitan ng abogado. Walang pwedeng magtulong sa'yo. So, tinanong lahat. Madali ko sinagot dahil totoo lang tinasabi ko. Manong, kasi sa katayuan po ninyo, maraming tao ang lumalapit, humihingi ng tulong. What if naramdaman nyo po na inaabuso na kayo sa ibinibigay pong tulong ninyo doon sa mga kababayan natin na ginagamit din ng iilan ang mga mahihirap? Ano po ang inyong ginagawa? Ay, gumagastos ako, pero reward system. Ayaw ko yung dole out. Kung dole out kasi, tatama rin yung tao, abusuhin na lang. Pero reward system, kung masipag sila, binibigyan ko. Like isang farmer, sinabi sa akin, somewhere in Visayas, yung babae, farmer na nung araw, matanda na ngayon, tumutulo pa rin ang bahay. Yan ang masipag. Kumbinsi yung pumunta sa Maynila ako, itago niya, gastusan ko yung hotel. Kumbinsi nyo, mawala lang mga 2 weeks ang kailangan ko ako dahil bumili na ako ng lote sa tabi ng bahay niya. So, nagtaka siya. First time niya sumakay sa aeroplano, first time niya kumain sa restaurant, malaki, pag-hotel, lahat. Pagbalik niya, may bahay na. Ito po, bago yung bahay ako. At ito po titulo. At hindi lang yan, umatras yung sasakyan, nandyan lahat ng appliances niya. Kompleto. Mapaligaya ko yung tao, maligaya na rin ako. Yun ang happiness ko. Speaking of bahay, pumasok po kami sa loob ng bahay ni Manong. Bala ko noon ay sisilipin lang. Pero ngayon, magbubukas tayo ng isa sa kanyang mga silid na meron pong sikreto. Unang pagbubukas ko po sa inyong malawak na bahay na to, sa inyong pong silid, gusto ko pong malaman, ilan po ba ang inyong eroplano? Marami, pero pinaparkil ako. Parang negosyo. Pwede ako magtayo ng airline, pero pinaparenta lang. Ilan naman po ang inyong yate? 2. Malaki, pero kakaiba dahil aluminum hal. Karamihan ng yate kasi fiberglass. Yung akin, aluminum. Aluminum is harder than steel. Kaya panghabang buhay yun. Alamin naman natin, ano nga ba ang nagpapatakbo sa buhay ng isang Manong? Gaano ba siya kayaman? Ano ba ang iba pa niyang negosyo? Marami akong factory sa Korea. Gumagawa ko ng mga fastboat. Yan, makita mo yan. Ginagawa ko lahat yan. Saka submarine, 4 na klase. Maliit, medium, big, and unmanned submarine. Gumagawa rin ako ng aeroplano ngayon. Ito na ang malaking tulong sa atin Pilipinas. Dahil we have 7,000 islands. Kulang tayo sa airport. Itong aeroplano ito, makakalanding sa tubig, buhangin, damo, putik, lahat. So, no need for an airport. And this will be the cheapest dahil ang papatay sa iyo sa aeroplano, yung maintenance, spare parts,
ang mahal. Rolls-Royce kasi makina eh. So, karamihan. Napakamahal ang spare part. Ito, it's like maintaining a car dahil car engine ang nilagay namin. Kotse. So, madaling i-maintain. At 1 meter above sea level, lumilipad na. Pero nakakatawid din, nakakalipid din ng 300 meters, nakakaland anywhere. So, yan ang makakatulong sa atin sa tourism, military, police, at pwede rin ambulance. Kaya dito ko gagawin yung factory. Ginagawa ko ng prototype sa Korea matatapos by this month. Dadalhin ko na dito yung factory para gagawin ko rito. Ang ibang mga politician, kapag tumakbo, agad na pagbibintangan. Mangungurap lang yan, magnanakaw lang yan. Pero this time, si Manong ligtas sa ganong panunuri ng mga tao dahil isa na po siyang talagang tunay na mayaman. Manong, pinangarap niyo po ba ang maging milyonaryong tulad ninyo? Hindi sa sipag lang. Nung naging biggest na trader ako, yun ang unang kinita kong bilyon. Doon ako nag-umpisa. Yung unang bilyon ko, doon ko nakita. Dahil alaking kita eh. It's a new industry. At akong biggest trader. So ako pinakamaraming tabago at that time. Napag-usapan po natin ang tungkol sa darating na eleksyon. Kayo po ay tatakbo uli bilang isang senador. At bilang isang senador, ano po ba ang nakikita ninyo na kailangan ng bayan upang ito ay lalong gumanda ang ekonomiya natin? Sa paanong paraan? Ang kailangan natin, like yung sinabi ko na, we have to encourage yung mga negosyante. Like for example, nag-file ako noon, congressman ako, nag-file din yung mga anak ko for economic zone. Hindi ma-approve up to now. 50 years na. Saya, ang dinala ko na sa Korea, yung pangalawang economic zone ko, ito na, dalawang economic zone ko. Pangalawa ito, health and beauty product. This is the LCS building. At training center, parang TESDA. Dinala ko na yung mga empleyado ni Secretary Deng Magundato dito para ipakita sa kanila na magtatayo ang training center sa TESDA. Kaya ngayon, training center ito, kasi sinong Pilipino pumunta ron, mag-aral, may sweldo, at pwede nilang dalhin pamilya nila dahil ayaw kong hiwa-hiwala yung pamilya eh. So, pumayag naman ang gobyerno. Kaya, nagawa ko ito sa economic zone ng Incheon. Yung unang ginawa ko is Gangwon Province, yung unang economic zone. So, dalawang economic zone ko ron, aside from different factories. Kaya marami akong nadadala mga magtrabaho doon na Pilipino. Para sa ekonomiya, at dahil dito, may isang plano na binubuo na o nagawa na. Ito yung tungkol sa bagong ATM. Ano nga ba ito? Una-una, 77% ang taong bayan, walang bank account. Mahirap kumuha ng bank account, madidenay. Lalo mahirap. Tinatago lang sa kawayan, sa unan, kung saan-saan tinatago. Dahil walang bangko eh. Nade-deny sila. Ngayon, meron akong bangko sa Amerika. Bigang Bangko International. Approved, ginagamit namin. Meron akong bangko lokal. Ngayon, meron akong bangkong nasyonal. Gawa ng Japan. Ito na ngayon, B-Bank. Lahat kayo magkakaroon ng bangko without going to the bank. I-download nyo lang ito. Lahat ng cellphone magpapakita ito. Ano po ang benepisyo niyan? Well, may bank account na sila. Doon sila magtago ng pera. May porsyento pa sila. Gano'n naman ka-safe yan? Safe na safe yan. Mukha ko yan eh. Saka diyan ko binuhos lahat yung pera ko dahil tulong ko sa masa. Mahirap ang loko ang tao. Bakit nyo po ginawa yan? Para sa masa. Wala silang bangko eh. Dinay sila eh. Kaya ka ako dito, bangko ng masa, B-Bank. Ang GCash, magbabayad ka ngayon, mahal. Ito parang GCash din. B-Bank to B-Bank, walang bayad. Tinanggal ko lahat ng bayad. Tulong ko sa taong bayan. So may bank account ka na, may credit card ka na, without going to the bank. Ang credit card naman, kasama ko mga mayors dahil nung presidente ko Mayors League, pangako sa nila yon. At ang gumawa nun yung anak ko na congresswoman at isa siya architect, pero IT, graduate siya sa Harvard. Malaking tulong ang credit card. Ang credit card, yung mga negosyante, kung wala sila nito, pupunta sa bangko, mag-aantay, magbibis pa, magme-make up pa, maliligo, nagsasarap ang bangkong 3 o'clock. With this, sa bahay lang sila, hindi na sila lalabas. Lalong-lalo na overseas workers, padala silang pera, bayad sila, tatanggap dito, magbayad. B-Bank to B-Bank, yun na tawag natin e-wallet, yung credit card na nila, e-wallet to e-wallet. Wala silang babayaran. Tulong ko rin sa overseas workers yan. Tulong ka sa tao itong bangko dahil di ako maningil. Walang bayad? Walang bayad. Libre. Maganda yan ha? I-download lang, picturean nila sarili nila, may bank account na. Agad-agad. Sinusubukan ko nga lahat pinupuntahan ko, pinapadala ko silang pera, isang lipad ka agad. Kung may bank account ka dyan, padalang kita agad, matatanggap mo agad. Napakadalihin ko naman ibigay bank account ko. Any bank, kung may bank account ka, pwede ka mapadalaan. Oh. Pero kung B-Bank to another bank, may bayad dahil sila nagpapabayad sila. Dahil lahat ng bangko nagpapabayad. Pero ako, bangko ng masa, hindi ako nagpapabayad. Tulong ko sa ating kababayan para magkaroon sila ng bangko. Tulong sa kababayan. Pero meron akong isang katanungan. Paano po kayo tinawag na taong may isang salita? Kayo
Kayo po ba ay dumating sa punto ng buhay ninyo na meron kayong binaling salita, na binawing desisyon? Ang tatay ko po, hindi ko makalimutan ang sabi niya sa akin. Ingatan mo ang salita mo dahil oras na sinabi mo, kailangan gawin mo. Pag oras na hindi mo ginawa, wala nang maniniwala sa'yo. Your credibility is very important. Once you lose your credibility, you're nobody. Yun ang ingatan mo, sabi sa akin. Yun lang, hindi ko makalimutan. Kaya lahat, pag sinabi ko, ginagawa ko. Ang nanay ko naman baliktad, negosyante. Daming tinuro. Isa lang, hindi ko rin makalimutan. Don't put your egg in one basket. Yun lang. Ibig sabihin, meron kang company, doon mo lahat bigay yung pera mo. Pag bumagsak yung wala na. So, don't put your egg in one basket. Kaya naman, nagtatayo ko iba-ibang negosyo. Alos lahat ng negosyo, meron ako. Nagtataka po kayo, ang dami ko pong katanungan sa kanya dahil pag upo lang po namin, agad niyang sinabing pwedeng itanong ang lahat. At this time, itatanong ko na po yung gusto kong itanong na mas malalim sa lahat. Manong, marami na po ang na-link sa inyo ng mga artista, beauty queen. Manong, bilang isang ginagalang at nire-respeto, hindi lamang sa Ilocos, hindi lamang sa lugar ninyo, kundi buong bansa po natin. Kapag naliling po kayo, ano po yung reaction po ninyo? Well, in fairness to them, marites lang yung iba. Hindi totoo, marites lang. Mga kaibigan ko lang lahat sila. Pero yung iba lang, sabi nyo. Yung iba totoo. Iba ka rin. Ayan! Narinig ninyo ha? Marites lang yung iba. Pero may mga totoo. Siyempre. Ano po yung totoo doon? Mababasa nyo sa libro na ilalabas ko sa Denver. Ano nga ba yung libro na yon? Eto, nandito na tayo. Nailibro rin ba yung actress na si... Iba yung... Mamaya tayo pag-usapan ng babae. Alam mo, takot ako sa babae. Then binulog pa ako sa kanya. Mamaya na lang daw yun. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Marami sila. Etong libro, naalala mo nung nagbaril ako ng pera, nag-trending sa atin. Dahil may baril ako na pera ang bala. Nag-trending din sa Poland. So, yung writer doon, hinanap ako dito at ginawa yung libro ito. Chavit, Legend of the Philippines. So, lahat ng nangyari sa buhay ko nandito sa libro ito. Lalabas na ito ang katotohanan. Ano nga ba ang katotohanan? Nandito lahat, kailangan basahin mo. Lahat ang marites nandito. Marami akong ichichika dito eh. Ang dami-dami kasi sa kanyang naliling. Tanong ko lang po, Manong, happy po ba kayo? Nakakabata ba ng puso yung alam mong may mga naliling sa inyo? Particularly, yung mga magagandang artista. Yes, of course. Happy ako. Pero in fairness to them, hindi naman totoo. Yung iba, hindi totoo. Hindi pa totoo. Yung iba, hindi totoo. Yung totoo, ano ko na lang, ibulong ko na lang. Ano? Ibulong nyo nga po. Ito, libro ito, i-translate sa 15 languages. Hayan po, napakasaya. Ang dami po nating natutunan. Ang dami po nating natuklasan. Ibang klase po talaga ang ating kaibigan. Pero sir, may habol akong question. Ano ba yung Chavit 500? Di ba magbibigay ko ng bangko ng masa? Lahat kayo makakaroon ng bangko. Siyempre, walang laman. Unang kong gagawin sa Senado, yung tupad-tupad. Hindi lahat nabibigyan. Kung minsan, nawawala. Kung minsan, nakukutungan. Ito, gagawin ko ng batas. Ang tawag dyan, Universal Basic Income or Chavit 500, papangalan ko. Dahil lahat ang walang trabaho, 18 years old and above, below minimum wage, makakaroon lahat ng 500 buwan habang buhay. Hindi po ba yan pangako ng isang politiko? Hindi, pag sinabi ko, ginagawa ko. Dahil meron po kayong paninindigan. Isang salita lang ako. Punong-puno, siksik, liglig ang aming pong usapan. Kaya naman, thank you so much sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga listeners. Ako po si Morley Alinio, na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka saan man panig ng mundo. Yun na! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.